Si Madam, ang pambansang ate ba? Amy Marcos nanganganib ang political career. Uy, bakit kakopi? Dahil daw po kay Digong. Eh syempre, di ba? Masyadong close itong si Amy Marcos kay Digong eh. Kasi itong si Digong, binabanatan yung administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Syempre si Amy Marcos, gusto niya makuha yung suporta ng mga Duterte. Yung boto ng mga Duterte. Kaya sige, nakikisabay siya dito kay Digong, nababanatan din ang administrasyon kahit kapatid na niya yung nababanatan. Ang problema, bumabawi ng statement itong si Digong. Anong to? Ibig sabihin, babawi din ba si Amy Marcos ng kanyang mga statements against the administration? Katawa-tawa siya dyan kung gagawin niya yan. Tila napahamak siya dito ka-coffee sa ginagawa niya. Dapat kasi tandaan niya, itong si Digong, retired na yan. Kung baga nating tulos na yan. Kung ang ano yan, ka-coffee, ang taya niyan, ang karir na lang ni Vice President Sara Duterte, kung baga yan na lang ang pinaglalaban yan. Kaya problema, nabudol ata sila dito. Naninira si Digong sa administrasyon, pero binawi niya. Ang problema, itong si Amy Marcos, sinabayan niya itong paninira ni Digong sa administrasyon. Siyempre, kung baga boss nila si Digong, follow the leader sila dyan. Ngayon, umatras yung leader nila, sila din ba aatras? Yung iba, nagsisimula nang umatras. Kaway-kaway, si Harry Roque, isa rito, napakatindi ng banat nito sa administrasyon. Ngayon, medyo bumabait na ng bahagya dahil medyo umatras kasi ang kanilang leader, itong si Digong. Senator Amy Marcos' political career in jeopardy. Sabi po ng balitang ito mula sa politico.com. Paano nila nasabi yan? With the Duterte and Marcos camps seemingly coming to peace following former President Duterte's retraction of his illegal drug use accusation towards President Marcos, the position of the President's sister, Senator Amy Marcos, in the current political landscape becomes uncertain. O yan, hindi na po tiyak. Nanganganib na po ang karir ni Senadora Amy Marcos. Nagkakabati na unti-unti itong si Digong at si Pangulong Bongbong Marcos. Paano yung mga tagasunod nila? Atras na rin. Magbago na rin ang statement. Ayan, nanganganib po itong karir ni Senadora Amy Marcos. Magkakaalaman yan. Kung mananalo siya sa nalalapit na halalan, ibig sabihin, malakas pa rin siya. Pero kung hindi siya mananalo, ano yan? Karma ba yan? Prior to the retraction of Duterte's accusation, Senator Amy Marcos was among the politicians who heavily criticized the actions of the administration and supported the sentiments of the Dutertes. Ang ganda ng balita na ito Politico.com. Sino nagsulat nito? Si Migo Fahatin. Nadali mo Sir Migo Totoo yan. Naging sunod-sunuran sila sa leader nila Halabira, banat ng banat kay PBBM dahil binabanatan ni Digong. Di ba? Nakisabay sila dito. Ngayon na umatras si Digong, ano kayo ngayon? Naiwan kayo ngayon sa ere. Nagpabudol kayo ngayon. Eleksyon, ka-coffee ang patunay dyan. Validation natin itong eleksyon. Huwag iboto ang mga nangapi kay PBBM at mga makasarili. Most notably, her sharp criticisms regarding the push for a charter change through the People's Initiative and her infamous prayer where she alluded to demons around her younger brother had sourced the Marcos camp and its supporters towards her. Correct. Kakagusto niyang banatan itong pinsan niya mismo si Romualdez, nababanatan niya na din itong kapatid niya mismo, si Pangulong Bongbong Marcos. Siyempre, may mga supporters yan Nagbabantay ang mga loyalista, nagbabantay ang mga supporters si Pangulong Bongbong Marcos. Kapag binira nyo si PBBM, asahan ninyo, babalikan kayo ng mga supporters ni PBBM. Hindi si PBBM ang babalik sa inyo, yung mga supporters ang babalik sa inyo. At ayan ang nangyayari. Haplusin nawa ninyo ang puso ng aking kapatid. Pero mo siya nagsasabi nito natatandaan niyo yung statement na yan Haplusin nawa ninyo ang puso ng aking kapatid, ang Pangulo ng Pilipinas. Nagdadasal siya dyan, kakopi. Isang event yan dyan sa Norte ata, parang Pangasinan ba yun o Bataan? Buksan nyo ang kanyang mga mata at bibig nyo at bigyan nyo siya ng kaliwanagan ng pag-iisip. Ano ibig sabihin mo dito, madam? Nagdidesisyon si Pangulong Bongbong Marcos ng bulag at bingi? Bigyan daw ng kaliwanagan ng pag-iisip ni PBBM. Gisingin nyo po siya at ilayo sa mga demonyong nakapaligid. Sino yung mga demonyo yan? Sila Romualdez ang tinutukoy niya dito, yung core group ni Pangulong Bongbong Marcos. Ano ngayon to? Baka naman sabihin niya, joke lang din yan. O baka naman sabihin ni Amy Marcos dito, panakot niya lang din yan. Tulad ng ginawa ni Digong. Umatras abante. Kasi umatras siya dito sa kanyang statement. Ayan, baka pwede pa naman nila gawin
hindi pa huli ang lahat. Sige, bawi na dyan. Pero yung mga supporters ni PBBM na nasaktan nyo na, good luck sa inyo. Hindi na kayo makakatikim ng boto, ka-coffee. While she had previously declared her undying support for the Dutertes, statements from allies of the Duterte camp have raised doubts regarding her loyalty. O yan, tuloy. Namamangka ka sa dalawang ilog, ha? Serving two masters ka. O tuloy, yung mga Duterte supporters, base sa balita nito, nagdududa na rin sa kanya. Kasi baka daw yan narinig nyo na ba yan? Game plan lang daw yan ni Amy Marcos. O sige, gusto niya makuha yung boto ng mga Duterte dahil sa ginagawa niya, mawawala din ang suporta ng mga Duterte. Nabawasan na yung suporta niya mula sa loyalista. Ayan, nabuko kasi siya na serving two masters. Namamangka sa dalawang ilog. Hindi pwedeng ganoon, madam. For instance, the former presidential spokesman of the Duterte administration, Salvador Panelo, cited and I quote, unpleasant experience with the senator and speculated that the senator is merely attaching herself to the Duterte brand as her younger brother's administration has all but left her in the sidelines. Ayan, binulgar siya dito ka-coffee ni Salvador Panelo. Siyempre, kung ikaw supporter ni Digong, magdududa ka. Loyal ba sa atin yan? O baka espiya lang yan, ka-coffee? O ganyan na siguro ang tingin nila dito kay Amy Marcos. Mukhang espiya lang yan at baka gamitin lang tayo niyan. O yan, nakulat tuloy siya ng supporter dito. Similarly, Davao City Mayor Baste Duterte called out the senator for supposedly using his name to stir up drama after she claimed that the mayor has apologized for the remarks he made against President Marcos. Isa pa yan, ka-coffee. Nabara na siya ni Baste Duterte dyan sa ginagawa niya. These incidents have sparkled questions regarding the legitimacy of her support for the Dutertes as even vloggers such as si Banat Bay mismo, itong si Byron Cristobal have expressed their skepticism over Senator Marcos's loyalty. O yan, maraming nagdududa kay Senadora. This is reflected in her ranking among the senatorial surveys as according to the market research firm Tangere, Senator Amy Marcos suffered the highest drop in approval ratings among the incumbent senators, spelling trouble for her re-election bid. O yan, bumaba tuloy siya sa survey. Oy, ngayon ko lang narinig ito. Bumaba siya sa survey dahil sa ginawa niya. Ay, nako, negatibo ito ha, kay Senadora Amy Marcos, baka bumaba pa yan ng bumaba at dami na nakakabulgar sa kanyang estilo dito. With her re-election on the line, former presidential advisor for political affairs, Ronald Llamas believes that it may be time for the senator to regain the good graces of her younger brother's camp as maintaining her position between both the Marcos and the Duterte camps may prove to be too detrimental for her political career. O yan, pakinggan niya na lang ka-coffee. Pero kung magbabalik ba ulit ito si Amy Marcos, kunin ulit, suyuin ulit ang mga loyalista, iboboto mo pa ba siya? Nako, marami na ang nasaktan nito ni Amy Marcos. I doubt na iboboto pa siya ng mga loyalista. May mangilan-ngilan siguro kung magpapakabait ito, mas lalambot ito, mas magiging malapit ito kay PBBM, yan, baka suportahan siya. Pero sa pagbabasa ko sa comment section ka-coffee, marami sa inyo ayaw ng iboto itong si Amy Marcos. Yan, karma is real. Ano sa tingin ninyo? Kung suggestion kasi ng mga analyst dito, i-let go na ni Amy Marcos itong si Duterte, di ba? Kalimutan niya na itong mga Dutertes at magbalik loob siya sa mga Marcoses dahil baka suportahan siya ng mga loyalista. So yan ang payo sa kanya. Kung gagawin niya yan, iboboto mo po ba siya, ka-coffee? Bilang senador, re-electionist ito. Kailangan magdoble kayo na siya kasi yung resulta ng survey, negative bumabagsak yung kanyang ratings. Edwin Dimaculangan, baka magretiro na ata yan. Hindi pa, tatakbo pa yan ka-coffee. Re-electionist pa yan, may isang term pa siya. 12 years kasi yan isang re-election, allowed naman yan. O antayin niya ka-coffee, tatakbo yan sa pagkasenador. Iboboto pa rin, maraming maka-Marcos, sabi ni Marie Utsumi. Kung ganyan ang maraming mindset, yan, baka manalo pa. Pero sa pagbabasa ko, marami ang medyo hindi na. Diba? Pero tayong mga Pilipino, mapagbigay tayo diba? Isipin mo, Marcos pa rin yan baka makatulong pa rin yan pero marami na kasi ang nasira din. Dennis Kapulong, hindi ko na iboboto, Ilocana ako pero ayaw ko na. Edwin Dimaculangan, ayan, utot niya daw. Kay Mati Adame, ayaw na kay Amy, no na. Amy Duterte, sabi ni Entrepman. So si Andre, ikaw Andre, sino kaya ang tinutukoy ni Amy Marcos sa mga demonyo? Ilayo daw ang kapatid. Walang iba ka-coffee. Sino ba yung best friend niya? Si Martin Romualdez at yung ilang miyembro ng gabinete na nakapalibot kay PBBM.
Ayaw ko na rin kay Super Ate, sabi ni Nets. Pas kay Amy, sabi ni Sunny C. Maria Sara, nasa Davao ang mga Jablo. Ngayon ba? Anong meron dyan sa Davao? Arnold Tablang, good evening ka-coffee. Hello sa inyo. Kay Jenny Ramos Nicolas, hindi ko yan iboboto. Yan, marami nang hindi boboto dito kay Pambansang Ate. Sige, banat pa more sa PBBM admin. O yan, bumabalik sa kanya. Nagba-backfire itong pinaggagawa nila dyan. Arnold Tablang, good evening ka-coffee. Hello sa inyo. Kay Carlos Mika, nasa Facebook po. Shoutout po sa inyo. Kay Jackie Britos, happy viewing po sa inyo. Sa lahat ng ka-coffee natin, marami tayong viewer ngayon nakikinig sa atin. 826. So baka umabot pa tayo ng 1,000 ngayon na. Thank you sa mga manonood natin dyan. Sige, comment lang kayo dyan. At kuha na lang inyong kape ka-coffee. Marami pa po tayong topic ngayong araw po ng Miyerkules ng gabi. Nasa Facebook po kayo, palike na lang ka-coffee, palike yung follow sa Facebook. At kung nasa YouTube po kayo, ay click lang po ang subscribe. Sige, kuha na lang kape. Let's move on ka-coffee sa ating next topic.